umaga po sa taos natin. Simula na sa gawain ng Panginoon. Awit tayo sa Diyos sa isang signal ng awiting. Awitan ng Panginoon, you are the first and the last. Isang kakapuli natin, walang mga ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Glory to Jesus! Yes! Praise in the name of the Lord!
first and the last, beginning and the end. The promise of wonders to come, victorious in the God in the light, God in the light, with all the others sing. You are all of love, you are the author of love. Freedom is in your name, embracing the cross meant for us, and cross to life again. Yes, God, God in the light, there we are, let us sing. God our hope, God our hope in our salvation, worthy of all our praise, we are life everlasting. Praise your name, Jesus the first and the last. God our hope, one more time. God our hope and our salvation, worthy of all our praise, we are life everlasting. Praise your name, Jesus the first and the last. For the last time, God our hope and our salvation, worthy of all our praise, we are life everlasting. Praise your name, Jesus the first and the last. Show us the way of your love. Show us the way of your love. Lead us towards the truth. Stir up the fire in us. So give us time for you. Grow the light, God in the night. Jesus forever will sing. God our hope, God our hope in our salvation, worthy of all our praise, we are life everlasting. Praise your name, Jesus the first and the last. One more time. God our hope and our salvation, worthy of all our praise, we are life everlasting. Praise your name, Jesus the first and the last. One last time. God our hope and our salvation, worthy of all our praise, we are life everlasting. Praise your name, Jesus the first and the last. Every heart, every nation, will hear the sound. As the light breaks through the darkness, and your name rings down. Every distant horizon will lead us on. Sing out, sing, holy is your name. Holy is your name. God our hope, God our hope and our salvation, worthy of all our praise, we are life everlasting. Praise your name, God our hope and our salvation, worthy of all our praise, we are life everlasting. Praise your name, Jesus the first and the last. One last time. God our hope, God our hope and our salvation, worthy of all our praise, we are life everlasting. Praise your name, Jesus the first and the last. Great is your name, O God. Great is your name, Jesus the first and the last. For the last time, hallelujah. Great is your name, Jesus the first and the last. Purihan ang Panginoon para sa ating Diyos. Glory to God. Glory, hallelujah. We give honor and praise to the Lord. Purihin ka, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. Thank you, God. Thank you, Jesus. Ayaw sa Panginoon na malumali na awitin natin ang Panginoon. Holy forever, praise God. Hallelujah. Thousand generations
forever to the Lamb. We sing the song forever. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy is our God. Praise the Lord, hallelujah. Glory to Jesus, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, glory to God. We give you all praise. You alone, God Almighty, all glory and all worthy. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagpapalad biyaya. Praise the Lord, God. Praise in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Amen, Panginoon, your name is highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, Lord God. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Thrones and dominions, all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, hear people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. One last time, angels cry, and the angels cry. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. One last time, you are lifted high. Holy, holy forever. Isa pa po rin natin ang pagkakalaman. Diyos, praise the Lord, O God Almighty. Purihin ka, Panginoon. Salamat, salamat. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to the Alpha and Omega, Jesus Christ, our Savior. Para sa ating announcement, meron tayong panalangin araw-araw from Monday to Sunday. Ating morning devotion, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga.
ating Sunday School, 9 a.m. sa pag-aaral ng tuturo sa salita ng Panginoon. At meron po tayong Sunday School para sa mga bata. Sunday din ng every Saturday. At tapayan po natin ang pabalita sa ating mga Sunday School teachers para sa mga bata. At ating Sunday morning worship, 10 a.m. Sunday evening worship, 6:30 p.m. At ang ating meeting service every Wednesday, 6:30 p.m. ng gabi. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pati na rin ng mga government officials. Dalangin din natin ang bayan ng mga Upper Antipolo, ating mga namumuno sa pamalaan ng ang ating mayor, ang ating mga barangay captains, at ang pagdalangin natin pagliligtas ang gawain dito sa bayan ng Upper Antipolo. At ating panalangin din ng ating mga leaders international, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sama din natin, at ang ating national leader, Pastor Boyet, si Peter, kasama din mga regional leaders, Pastor Frank Ventura, Pastor Nal Butay, Pastor Ernie Garente, Pastor Charlie Carias, Pastor Yel Zubel, ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Kailangan natin ang kalakasan, kalusugan, ang pangatawan ng ating mga pastor, kasama din Pastor Herzog Balbuena, Pastor Noel Flores, Pastor Richard Bisay, Pastor Vincent Sager, Pastor Marcio Liano, Pastor Tom Canyosa, Pastor Jim Lady China, Pastor Sam Bulbul, Brother Jimson Begon, Brother Noel Abarca, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Ciales, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Dumaya. Kasama din ang mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, ating mga kapatid sa Vietnam, Japan, Indonesia, Laos, at ang ating bayang mga Upper Antipolo, kasama ng ating pastor, panalangin natin Pastor sa Lucena, kaya sa bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, Soul King, church lot and building, transportation vehicle ng ating church. Panalangin din natin mga healing requests, Sister Garcia, Brother Noah Tataro, Bonifacio San Pedro, Shirley San Pedro, Lita Lawrence Agatulong, Pastor Tongping, at kung meron mga karamdaman ngayong umaga, lahat na sa Panginoon, pag-pray din natin ang ating mga mahal sa buhay, wala silang hayaan na makapag-place. Humingi tayo ng kalakasan, karunungan sa Panginoon, patuloy na silang bahagyan ng salita ng Panginoon. Ang ating activities na darating na Sabado, ating Jubilee Service sa Baclaran, at ang ating Impact Team next year, March 21. Sa ito pang mabalita, ating pastor, ang mabubulat. Hallelujah! Ako tayo dumako sa pangbahagang Panginoon, tayo mananalangin at sumama tayo ng ating kapatid. Brother Ato, magbago tayo manalangin, purihin natin palakpakan ng Panginoon, as natin ng Diyos. Praise the Lord! Glory to God! Glory to Jesus! Praise in the name of our Lord! Christ the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Ang banal tayo nananalangin sa inyo, Panginoon lugar. Tulungan niyo ang bansa namin, Panginoon lugar, na makaawa ng Panginoon lugar, makakilala sa inyo lugar, mga namumuno, Panginoon lugar, at inyo po rin, Panginoon, kayo kumausap sa kanila, Panginoon, kayo ang pumagnagar, kayo po rin ang magpala, Panginoon lugar, sa mga namumuno lugar. Maraming salamat muli, Panginoon, sa mga napang-isalat at Panginoon, ng mga international national leaders, Panginoon lugar, kayo po pagpalaan sila, Panginoon, ingatan pa rin, Panginoon lugar, aming Mother Church, Panginoon lugar, sa Baclaran, Panginoon lugar, kayo pa rin ingatan pa rin, Panginoon lugar, ng kanyang mga bahayan, Panginoon lugar, ang gawain, Panginoon, pagpalaan mo rin lugar, aming dalangin, Panginoon lugar, ng mga sakit, Panginoon lugar, kami pa rin inakit, Panginoon, pinagaling na po sila, Panginoon lugar, inyo po ingatan pa rin sila, Panginoon lugar, sa pang-araw-araw lugar, at inyong gawain, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, kayo pa rin yung magbukasan, isipan, Panginoon lugar, magbigay kayo ng kalinawan sa aming mga isipan, Panginoon lugar, at ang magbabahagi sa inyo, Panginoon, ngayon umaga, Panginoon, pagpalaan niyo po, Panginoon, ingatan pa rin, Panginoon, sa mga niyo po sa Panginoon lugar, ng iba ng Espiritu, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Yung magkagawa sa isa sa mga kabayan. Ako tayo sa Panginoon. Deliver. Praise the Lord. Deliver. Praise the Lord. Deliver by His blood. Our star, God, shakes us, Satan. I am delivered. Praise the Lord. One more time. Praise the Lord. Praise the Lord.
sa inyong lahat ay kinagagalak po kayo ng mga kasama sa gawangin ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Okay, so sa ating pong ilang pabalita, ang ating Jubilee Night ay sa October o December 13, 2025. Amen. Okay. So, hallelujah. So, yun lang ang ating ilang mga pabalita. Pagandaan natin sa mga sama tayo dyan sa magka-tuloy tayo mga ng van para tayo ay makasama Sa akin. Confirm mo na. kailangan ma-confirm muna. Kay Superiora. Ipanalangin natin sa Panginoon. Kailangan natin, pinapanalangin ko sa Panginoon, kailangan talaga natin na sasakyan. Kailangan natin na sasakyan. Maraming laking epekto kapag mayroon tayong sasakyan na pang barang-barangay. Kasi nahihiya naman ako sa totoo lang. Okay, feel na sasakyan na doon na private nila yun. Personal nilang gamit yung talaga sa totoo lang. Gamit nila yun sa yun nga lang, dahil nga lang sa Panginoon, sa relasyon sa amin ni Mrs. ay pinagagamit na sa amin. Pero ako mismo yung nasasaktan dahil pwede na dapat talaga ay mayroong sasakyan ng ang church. Kaya panalangin natin, marami ay ating pag-ayuno, na magkaroon tayo ng dami natin, napakalaki ng antipolo. Napakalaki ng antipolo. Tulad doon sa hindi tayo nakapunta dito nakaraan. Dahil sa dami ng ginagawa ko dito, dahil napupunan nyo, nito na iba yung sistema ng church, dahil dito na rin muna kami nakasamantala, nakatira pansamantala, o pansamantagal, o alam mo doon, pansamantala lang yun. So, pero malimit kasi kami naroon dito na pinapil na bahay. So, ipanalangin natin sa Panginoong Diyos, yun na napagpalain ng kanyang gawain. So, yun lang ang ating ilang pabalita at wala na ako nalimutan at darako tayo sa isa pa sa gawain ng ating Panginoon. Ito yung isa sa tinitira na maigi. Ewan ko ba kung natin. Kung anong sumagi sa isipan na napakaraming tao at tisod sila doon sa pag-tinatawag na tidings. Samantalang sinabi ng Bible sinabi ng ating Panginoon sa Bible, ibigay ninyo ang kay Cesar. Pili ng tututok sa buwis. Dahil magpuna pa man, ini-implementa na ang buwis sa pamayanan. At ngayon na sinabi ng Panginoon, ibigay nyo ang kay Cesar, at ang sa Diyos ay sa Diyos. Tanong ko nga, ano yung sa Diyos? Na sinabi ng pag-aari niya, ano yung sa Diyos? Yan ang mali. Pero inaano nila, ang makikita natin kasi sa Bible, kung sasabihin mo, kung i-explain mo kung ano yung sa Diyos. Ano ba ang Diyos? Ano mo lang, lilimusan mo lang? Bibigyan mo lang ng limos? O Lord, yung 50. Limos ko sa iyo. Ari ng panahari. Hindi limos ang hinihingi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang sa Diyos ay sa Diyos. Pagkaari niya yun. Pero question, kung gagawin mo kasi, ano ba talaga? Ewan ko kung bakit mayroong mga tao, dahil nasa panahon na malapit nang dumating ang Panginoon, dahil nagbitawan na po ang mga kulto.
nabasa na ako dito sa med na ang born again Christian daw ang kulto. Tiwag. Dahil wala daw sa Bible ang born again Christian. Wala daw nakasulat na born again. Yun yung mga marami ng kung makikita mo, malilito ka talaga. Kaya kung hindi ka naghahawak sa katotohanan, maililihis ang iyong paniniwala at ang iyong pagkakilala sa Panginoon. Katulad na sinabi ko, ang pag-aari ng Diyos ay Glorious Christians. Ano yung sinabi doon? Dahil ninyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng inyong ani. Ani pa noon kasi yun ang kabuhayan ng panahon na yaon pagsasakay. Upang magkaroon ng pagkain. Ano ibig sabihin ng upang magkaroon ng pagkain? Ibig sabihin ng upang matustusan ang needs ng ating bahay. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Hindi naman kasi po pwede nakatawa ka, Lord! Pagpalain mo po ako. Ano gagawin ng Diyos? Asan na ang pera ng Diyos? Ang pera ng Diyos, sabi nga ng Evangelista natin, nasa inyo. Nasa inyo ang pera ng Diyos. Yan ang dapat natin maintindihan. Ngayon, medyo aking pa rin bibigyan ng pansin ang pasimulan ng gawain ng Panginoon. Yung unang pagtutok, yung unang pagtayo ng gawain ng ating Panginoon. Kasi makikita natin ay sa Acts chapter 2. Acts chapter 2. Dito natin yung makikita. Sabi dito sa Acts chapter 2. Ganito ang pagkakasabi. Sa unang pangangaral ni Simon Pedro, nakikita natin yun sa 37, ang sabi roon, 3,000 kaluluwa ang naligtas. Doon nagsimula. Ano ang naging publikasyon o ano ang naging duty o ano ang ginagawa ng 3,000 kaluluwa na yun? Ang sabi rito, itong ginagawa nila, verse 42, Acts chapter 2, verse 42, at sila nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol, dahil na-convert sila. Napalaya sila sa kasalanan, naunawaan nila na ang ipinako nila sa ibabaw ng krus ay ang Misaya. Kaya sabi rito, at sila nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At lahat, verse 44, at lahat ng mga nagsisampalataya nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagtitili nila ng kanilang pag-aari at kayamanan at pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa dahil ang church may pangangailangan. Kaya nga po kami bumalik dito. Pagkaraan halos ng 4 na taon, back to normal, nandito ulit kami, squatter ulit kami sa church. Dahil kinakapos, katulad lang ang pangangailangan sa gawain ng ating Panginoon. Anong sabi nito? Ang sabi nila, wala daw sa Bible ang title. Hindi wala. Ito nakalagay sa Bible. Anong sabi nito? Ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nakakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Ibig sabihin, sa kinikita, yung property, lahat ng mananampalataya ay kakashare ang church. Anong gusto nyo? Tithes? O doon sa sinasako nyo yung share ng church? Anong gusto nyo? 10%? O gusto nyo sa lahat ng property nyo may karapatan ng church? Ilipat natin sa Acts chapter 4, verse, ito yung sabi, 32. Acts chapter 4, verse 32.
Ito pa rin yun, kasunod pa rin yan. Yan ay pagkatapos naman ng himala, kapapalak yung sinabi ng Simon Pedro ng doon sa lupo na nasa pintuan, maganda ng templo, pinalakad ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ni Simon Pedro, nagkaroon muli ng revival, pumutok muli, nagkaroon ng revival, kaya yung 3,000 dumami ng dumami, at ito pa rin ang kanilang ginagawa. Acts chapter 4 verse 32, at ang karamihan ng mga nagsisisampalataya na nagkakaisa ang puso at kaluluwa. At sino ba'y walang nagsasabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay share-share. May karapatan ng church. So mamili ka. Mamili tayo. Anong gusto mo? Yan mamili ka. Ini-exercise nila. Sa ganyan nagsimula ang gawain ng Diyos. Kung ano sasabihin natin, kulturin niya. Kaya ginagawa nila yun kasi kailangan talaga ng church ang pananalapi. May pangangailangan. Pag dumadami ang church, ang miyembro, dumadami ang pangangailangan. Siyempre, paglaki ng church, pagdami, saan mo isisilid yun? Kaya magiging ang 500 sa tingin nyo? Baka nga 70 lang eh. 100, silip na tayo rito eh. Kaya pag may 100, hahanap ka ng church na malaki. Pag malaki, malaki ang upa. Ako ano ito ibig ko sabihin? Ay sino magpo-provide nun? Kami ng mga pastor. Yung mga nagsasabi ng punto daw, hindi daw dapat yung tithing. Sabihin natin gawain ng Diyos yan. Eh, saan nga naroon ang pera ng Diyos? Yun ang tanong doon eh. Saan naroon ang pera ng Diyos? Ano sabi rito? Lahat ng kanilang pag-aaral. Wala, sabi rito, walang sino man. Ibig sabihin kahit isa. Walang nagsasabi. Tulad si Phil. Hindi niya pwede sabihin, akin lang ang sasakyan na ito. Walang sasakay dito, kundi ako lang. Aking nag-iisang heredero na si Jacob. Ano hindi ko sabihin? Natulungan na, hindi niya sinabi na gano'n. Ay, pastor, natulad ng mga karangan, bigla ko tumili yan dahil lobat ng battery. Nagpalit ko ng battery. Magkano yung battery? 5,000. Talaga 5,000 yun. Lupot na po ang gulong, nabubulpot na. Magkano isang gulong yan? 20,000. Isang gulong lang yun. 2 gulong, 4 na gulong, magkano? 2, 4, 6, 8, 80,000. Tapos hindi lang siya ang gumagamit po. Ginagamit sa kung saan-saan. Yun, hindi ko sabihin. Ganun. Mamimili tayo. Anong gusto natin? Pag-implement ng tithe, 10%, o sa lahat ng ating property may karapatan ng Diyos. Yan, 10% lang ito natin. Hindi na naman Father's house na sa lahat ng sahod ninyo. Kayo, ikaw, Eldan, magkano sinasahod ko sa isang araw? 1,000? Sa church ng 500 to. Hindi natin sinasabing gano'n. Pero sabi rito, walang sino mang nagsasabing kanyang sarili ang anumang mga bagay na kanyang inaari. Ewan ko kung kanilang talingan ito. Ito biblical talaga. Ito ang biblical talaga na sinabi kung paano umuusan ng gawain ng Diyos dahil ang lahat ng property nila mapahagi ng Diyos. Hindi nila sinasabi, pasahod ko lang dito. Property ko lang dito. Totoo lang, ginagawa namin dito. Kaya masina mo yung nandiyan na naman yung mga ubod niya, mga kahit. Pero umuusad po ang gawain ng Diyos dahil hiyang-hiya na si Mana. Nasasalaula ang gawain ng Diyos dahil sa trabaho. Kaya ang yan. Maraming tulong sa church.
17,000. Hindi, Pastor, kayo naman nung gumagastos na yun. Bakit hindi pa kami gawain ng Diyos? Sa amin po nag-uumpisa ang gawain ng Diyos. Pag kami nawala, dahil wala kami makain, sarado ang church. Sino mga nangaral sa inyo? Sila? Sa amin po nagsisimula ang gawain ng Diyos. So, nakuha niyo ibig ko sabihin? Pagpasensyahan niyo na ako kung medyo nakahapa ngayon. Kasi hindi po ako sa inyo nagkakwan. Nagigigil po ako sa software. Kasi tinitira talaga nilang maigi yung ano. Hindi ko alam kung paano nila pinasusulong ng gawain ng Diyos. Yung mga negosyo sila. Mayroon din kami negosyo. Kaya sumusulong. Ayun, kay mama nila. Tinipitan ni mama niyan. Hindi tithes. Talaga yun ang ginastos dito. Ang nagpapadala nga yung bayan niya, papadala ng 50,000, 70,000, kinukuha agad ni mama yung bayan. Kinukuha agad ni mga diretso kay Dulce. Ang may alam nito. Kaya pagdating nung wala na, ang matitira ng 10,000 na lang, 15,000, makakabili niya ng tira ito. Kaya ang gagawin nga, mabubuhos-buhos na lang siya. Kaya ang totoo nun, yung bayan na nauutang ka. Ako niya. Kaya minsan nahihiraan na kaya minsan napakawa talaga sa asawa ko, kaya ang asawa ko po, ibang training. Wala akong nakita na asawa ng isang pastor na siya yung sa amin kasi bawal. Utos-utusan sa amin, yung mga bayarin sa church ninyo, mga kastusin, huwag nyo kita kakasan sa asawa ninyo. Dahil mahina ang mga babae, kayo ang magpasan niya. Kayo ang magbayad, kayo ang mag-ano. Pero nangyayari sa akin, hindi ganun, hindi masusunod yung mga leadership natin. Si Mrs. halos lahat siya, kumili ko, nag-iisip na sa kukuha ng babae ko, hindi, makukulang. Kaya pinapipray ko po yan. Panalangin po ninyo. Kaya ganyan, gusto niyo mag-asawa ng pastor? Ganyan ang isipin ng asawa ng pastor. Okay, tayo pinili ko ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Tawagan ko siya Reda. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Praise God. Datila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak sa ikasusulong ng gawain mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Paghimalaan mo, alam ko po, Panginoon, isusubo na lang ng iyong mga anak. Marami rin silang pangangailangan. Kaya dalangin ko po, Panginoon, ikaw ang magbalat na bilang Diyos sa iyong mga anak. Ingatan mo po ang kanilang kabuhayan at palain mo po sila dahil tulad ng sinabi mo, ang iyong pananalapi ay nasa iyong mga anak. Kaya pagpalain mo po sila bilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. So, minsan pa, awitan natin ng Panginoon. The time to be happy is now. Praise God. Hallelujah. Amen. Nakibukas kayo sa akin. Amen. Sa aklat ng Marcos, sa chapter 2, beginning verse 1 hanggang 11. Maraming beses na rin ako nakapangaraw dito, pero dito pa rin ipinasok sa ating isipan ng ating Panginoon.
Ganito po ang pagkakabasa na sulat ng salita ng Panginoon. Marcos sa chapter 2, beginning verse 1 to 11, at nang siya'y pumasok uli sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw ay mahayag na siya'y nasa bahay. At maraming nagkatipon, ano ba't hindi na magkasya kahit sa pintuan man. At sa kanila'y isinaysay niya ang salita, at sila nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo, sa kanya na usok ng 4. Parang sinabi rito kung kaano nila yung lumpo, dinala nila sa pala ng Panginoon. At nang hindi sila makakalapit sa kanya dahil sa karamihan ay kanilang binakbak ang bubungan, sinira yung bubungan ng kanyang kinaroroonan. At nang iyo'y kanilang masira, inihugos nila ang higa at inihiga ng lumpo. Pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, "Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan." Ngunit mayroong doong nakakaupong ilan sa mga eskriba na nagbubulay-bulay sa kanilang mga puso, bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumuso. Sino makapagpapatawad ng kasalanan kundi isa ang Diyos lamang. May agency pa ito na. Yan nung unang panahon pa lang may agency na. Yung spirito ng agency, hindi yan unang lumitaw 1940. Panahon pa lang ng Panginoon, meron na. Pino-question nila na si Kristo ay tao lang, wala siyang karapatan magpalawan. Verse 8, pagkaunawa ni Jesus sa kanyang espiritu na sila na nagbubulay-bulay sa kanilang sarili, pagka ay sinabi sa kanila, bakit binubulay ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga puso? Verse 9, halimbawa, ang lalong magaang sabihin sa lumpo, ipinakatawad ang iyong mga kasalanan. O sabihin, magtindig ka at buhatin mo ang iyong ingahan at lumakad. Natawag upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa. Sa iyo ko sinasabi, praise God. Natawag upang malaman ninyo na ang anak ng tao may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo, sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay. Ay manalangin datila ang tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. God, ang dalangin ko po, pagpalain mo ang iyong salita na ilagay mo sa puso ng iyong anak. Samahan mo ito ng iyong banal na Espiritu, at pagpalain mo kong Panginoon, nagbigay ng hamon, umukaw ng aming puso at kaisipan. God, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan ng kapat. Salamat po dakilang Diyos sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Nais tumamo sa simpleng tayag na pangungusap, the equivalent of what we do. Nato tayo ay naghahanap na matumbasan ang mga bagay na ginagawa natin. Amen. Sino po naghahanap natin? Kung hindi matutumbasan ang mga bagay na ginagawa natin, walang kahulugan ang ating ginagawa. Kaya lang nais ko kong ipaunawa sa inyo na hindi ko lahat ng gawa ng tao na ginagawa natin dito sa ibabaw ng mundo ay tutumpasan ng Panginoon. Yun po dapat nating maunawaan. Kaya nais kong unang pag-usapan, how do you know that what you do will be rewarded? Ano mo malalaman na ang ginagawa mo ay tutumpasan? Dapat kasi, malilit kong binabanggit na sinasabi ko, dapat kung ang tao'y gumagawa ay hindi dahil sa kung sino na. Dapat ginagawa mo ang isang bagay hindi dahil sa mayroong kang pinasisikatan.
o dahil sa nagpapa-impress na sa kung sino man. Dapat ginagawa natin ng isang bagay na ang bagay na ginagawa natin ay karapat-dapat na tumbasan. Yan ang dapat natin maunawaan. Dahil kung hindi ko tumbasan ang Panginoon ang mga bagay na ginagawa natin, walang kauluhan ang lahat ng ating ginagawa. Ako'y naniniwala magkaiba ang daan o ang dadaanan ng isang tao na may matinding pangangailangan. Yan ang unang nakita ko dito. Naniniwala ko na magkaiba ang daan o ang dadaanan ng isang tao na may matinding pangangailangan kaysa doon sa walang pangangailangan. Hindi lahat na nagtitipon ng oras na yaon. Nasabi ko dumating yung 4, 5 sila kasama yung 10. Wala nang matayuan. Punong-puno na yung bahay. At tingnan ninyo, punong-puno yung lahat ng yung bahay ngayon, pero hindi lahat yung tinumpasan ng Panginoon. Dahil hindi lahat ng naroon ay talagang nakikinig. Yung karamihan doon ng mga osyosero. Alam mo, punong-puno ang pagdating nila doon, may dala sila lumpo, buhat-buhat nila. Yung stretcher na yun, maaaring 4 ng tatangkan noon, gano'n naman talaga eh. Sino nakakakita nito ng mga ambulansya? Pag naglalabag ng stretcher na pagsasakyan ng lumpo, di ba kalimitan 2. Pero mas maganda kung 4 ang hawaan nun. Diba? Para balanse, 4. Kalimitan 2. Pero pag ganun, iaakit mo na sa bubog. Mahirap yun. Kailangan talaga 4 yun. At tapos ihuhudos mo na ganun. Kaya ako'y naniniwala, kinalihan yung 4 na hawakan na yun, kaya 4 na lubid yun. At pagbaba nun, kailangan yun ay sabay-sabay. Hindi nagmamadali ang isa. Dahil pag nagmadali yung isa, binitawan na yung stretcher na yun, tatagilid na ganun yun, bagsak yun po. Tiyo. Ako, ano ibig ko sabihin? Hindi lahat na nagtitipon ng oras na yun ay may pangangailangan sa Panginoon. Karamihan doon ay nagsiparoon lamang, nag-uobserba kung ang tao o si Jesus ay siya na nga bang Misayas o ang Kristo. Ano ba ang gagawin ng tao ito? Ito'y anak ni Jose at ni Maria. Tingnan nga natin kung anong gagawin. Kaya makikita natin na sa verse 7, nagkaramihan ng mga osyosero. So sa verse 7, ano sabi doon? Nagkritiko sila sa Panginoon. Sino itong taong ito? Anak lang ng isang karpintero, nagpapatawa. Ano ibig ko sabihin? Kaya lahat ng naroon, hindi lahat yun ay reason. Hindi lahat yun ay may pangangailangan. Hindi lahat yun ay may matinding pangangailangan, may matinding problema. At karamihan ng mga osyosero ay ay sila yung magagandaan kayo na kinauupuan at nauna pang lumabing, maginhawa at maalwan ang pagpasok nila sa kawain. Yun yung sinasabi mo hindi parehas ng daan. Subalit ang lalaking lumpo, alam natin, sobrang hirap nila para lamang ang makapasok sa loob. Walang favor, walang nag-give way sa kanila para makapasok sa harapan ng Panginoon. Kung nakikita mo dito kung sino ang matindi ang pangangailangan sa Panginoon, sila tayo hindi priority. Kung ba nakita ninyo? At yung mga osyosero, sila yung ganda ng posisyon, nasa harapan talaga. Ang ganda ng pwesto. Pero yung matindi ang pangangailangan talagang naghihikapos na sila'y mabigyan ng pansin ng Panginoon dahil sa kanayunan nila sa buhay, sila yung hirap na hirap pumasok. Kaya nakikita ko dito kung sino yung may matinding pangangailangan sa Panginoon. Sila yung hirapan. Sila yung walang hindi priority sa loob. Sila yung hirap pumasok o pumunta sa gawain ng Diyos. Pero yung magpapa-impress lang doon sa class niya, hindi pa ako at yung talaga ng pagpasok. Nakukunan niyo ba? Kaya nakikita ko dito kung sino ang matindi ang pangangailangan sa Panginoon, sila tayo hindi priority. Sila tayo kailangan maghirap ng gusto.
At nakikita natin dito, ang Diyos ay hindi naglalaan ng favor sa mga taong may malaking pangangailangan sa Kanya. Kung mayroon kang matinding pangangailangan sa Panginoon, gumawa ka ng paraan, magpakahirap ka. Kung talagang gusto mo ng himala ng Diyos, magpakahirap ka. Hindi nagbigay ang Diyos ng favor. Kaya sa paglilingkod ko sa Panginoon, huwag kayong umasa. May sasabihin naman si brother, hindi ko na ako masunod. Hindi ko na. Kaya, wala ko. Ang paglapit ko sa Panginoon, hindi ko na puprovide ang Panginoon ng favor para hindi ka mahirapan. Kung kailan ka tatalot na gusto mong makinig, kailan sa akin na hindi sumagot. Kaya hindi wala kang pamasahe. Ako ba nila ibig sabihin? Walang favor sa mga taong gusto nilang maranasan ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Si Bartimeo, ang sabi ng Bible, ano sabi mo, bago siya nakalapit sa Panginoon, may matindi siyang pangkailangan dahil matilim ang mundong kinakalawan niya sapagkat siya'y bulag, kailangan niya ng paningin. Kaya kailangan niya sa Jesus, hindi ganun kadali. Sumigaw siya, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin, anong naging sagot? Tumahimik ka! Basahin niyo. Marcos sa chapter 10, verse 46. Inagwikaan siya at pinagbawalan siya. Eh doon mo makikita ang paglapit sa Panginoon, walang favor. Hindi mag-alwan, hindi maginhawa. Ang babaeng dinudugo ng 12 taon. Grabe ang paghihirap na. 12 years ka may karamdaman, nakikipagsiksikan ka sa 5,000 katao. Mahirap yun. Noong panahon na inimipit si Era, ando sila. Yun po ay hindi ang tangama ito lang sa 1 or 2. May talaga na ako ng sanggol. JR. Yung sanggol na ito. Hindi ko maintindihan. Bakit tayo napunta dito sa rally sa ano? Hindi naman tayo makihirap. Yung buong flyover doon sa Ortigas, yung may rebulto ni Maria doon. Pati yung rebulto ni Maria doon, hindi mo makita sa kapal ng tao. Pag ano nang daan ng mga tao, hawak ko si Gian, hindi ko ako makahinga. Sabi ko kay mama, ano ko, hindi ako. Sabi ko, makukulap sa akin nung tayo sa walang ano kaya lang. Huwag mo na ako, ba't kami napadaan doon? Ha? Gano'n ba kaya? Yung babae na may 2 taong binulo, makikipagsaksikan ka sa kanyang binulo. Walang favor. Hindi sinabi ng Panginoon, bigyan niya ng mag-giveaway kayo sa babae. Hindi niya sinabi gano'n, hindi niya sinabi doon. Mag-giveaway kayo! Wala ba sa inyo mag-ginoo? Hirap na yung 4 na pagdadala ng lupo. Wala kang makikita rin kung gano'n ang ginawa. Maging yung babaeng Sirocresa. Sa Matthew chapter 15, verse 26, at siya sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ng tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Matindi na nga pangangailangan mo, tinawag ka pang aso. Ano nakikita nyo doon? Na nakikita ko dito, hindi nagpo-provide ng favor ang Diyos sa mga taong may matinding pangangailangan sa Kanya. E paano kung kaya ka lang napunta sa gathering dahil sa free time mo? Walang init, walang alak, walang sigasi. Ano ang reward natin? Pero huwag niyong kalilimutan, siksikan doon sa bahay na yun, pero ang tinumpasan lang ng Panginoon ay ang ginawa ng lumpo. Halos lahat yun, wala sila nakaka ng Panginoon. Yan yung sinasabi ko.
nais ko ipaabot sa inyo. Gaano mo kasigurado na tutumbasan ng Diyos ng iyong ginagawa? Lalo na kung dumadako ka sa kawain ng Diyos dahil free time mo. Wala ka naman mapupuntahan. Kasi yung mga sa church, mga sabihin ng pastor ko kung kayo backslider na. Walang init, walang alak, walang sigasig, ano ang reward natin. Hindi po pwedeng tumpasan ang anumang gawa ng isang tao kung mababa ang kanyang moral na espiritual. Na dapat natin maunawaan. Hindi sila tumigil eh. Sabi ko ha, hindi nila sinabing, better not next time. Nalik tayo, hindi na tayo makakapasok. Balik na lang tayo sa susunod. Yung hindi maraming tao. Hindi sinabing gano'n, hindi sila pumayag, nag-aalab ang puso nila. Hindi para sa kanila, hindi po pwede. Kung walang solusyon sa baba, sa taas mayroon, akyat sa taas. Butasin ang tumungan. Grabe ang pananampalataya ng lima. Okay lang ba sa'yo? Tade? Medyo delikado yan ha. Wala kami sabutin sa'yo kung mahulog ka. Sumagot siyempre. Sige. Kailangan ko ang Panginoon. Imagine yun na ako paano kahirap umakyat sa hubungan na may daladala ang pagpalagay ng ating 45 kilos na lumpo. Si Jacob na nga ng 16 kilos. Inaakyat ko sa elevator o escalator. Pagdating ko sa ibabaw, grabe ang hingal ko. Halos magkulaks ako. Naman yung hindi kontrolin. So, kalimutan na natin yan. Pasok tayo sa pangalawang nais natin pag-usapan. Pagpapatawa. Sa Mark chapter 2 verse 5. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi niya sa luto, anak, ipinatatawad ng iyong mga kasama. Ang lahat ng hirap na dinanas ng lima, lalo na ng lumpo, ang katumbas ay pagpapatawad. Tinripi ko pa ng mga reliyosong tao. Yung hirap nila, ang isinukli, ang itinumbas ng Panginoon ay pagpapatawad. Ano po ang nakikita nyo roon? Lahat ng pinakamataas na pwede mong gawin, lahat ng sukdulang hirap na dadanasin dahil sa Panginoon, ang katumbas niya ay pagpapatawad. Ano sinabi ng Panginoon? Anak, ipinatatawad ang iyong kasalanan. Dito ipinapakita ng Panginoon na ang pinakamahalaga dito sa lupa ay pagpapatawad. Dahil kung hindi ka makakaranas ng pagpapatawad dito sa lupa, kawawa ka. Ang pinakamahalaga po dito sa ibabaw ng mundo na ginagalawan natin ay pagpapatawad, hindi po pera. Hindi po yung pagiging successful sa negosyo. Hindi yung pagiging kilala mo dito. Kahit pa maging senador ka, kung hindi ka naman pinatatawag ng Diyos, kahabag-habag ka. Pag namatay ka, himpiyan mo ang bata. Kaya may pinapakita dito ng Panginoon, ano man ang pinakamahirap na ginagawa mo, tutumbasan lang yan ng Panginoon ang pagpapatawad dahil dito lang yan igagawad ng Diyos sa tao habang siya'y nabubuhay. Kaya dito ang pinakamalaking usapin ang pagpapatawad. Kaya dito iginagawad ang pagpapatawad hanggat ang tao'y buhay. Naisip mo, sikapin mo, magpakahirap ka na makuha mo ang pagpapatawad ng Diyos. Dahil yan ang pinakamahalaga dito sa daigdig na ating ginagalawan, hindi pera, hindi bahay, hindi lupa. Pero okay lang kami, kahit kami back to normal dito ulit.
At least tama ko yung pagpapatawad ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Hindi yung mapansin ka ni pastor o mapansin ka ng crush mo. Ang pinakamahalaga dito yung pagpapatawad. Kaya nasabi ko, ang pinakamahalaga dito, ang pagpapatawad ay ginagawa lamang dito sa ibabaw ng lupa. Sa langit, walang pagpapatawad dito. Pag pumasok ka sa langit, ibig sabihin tinatawad ka na dito sa lupa. Kaya pag talagang mag-aaralan mo, hindi talaga uuga yung purgatorio eh. Patay ka na, inaapila pa yung kapatawaran mo para kung mag-upgrade ka. Ano yun? At hindi pa ikaw ang magbumungkay, hindi pa ikaw ang gagawa, hindi ko pa magpapakahirap yung mga lola mo at iya mo, pinsan mo, nanay mo. Ang walang tigil na araw, bakit mo po ang kaluluwa ni Procopio? Mo, patay ka na. Ang pinakamahalaga po sa buhay ng tao hanggat hindi nabubuhay, maranasan mo ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya ito'y nagpapakita na ito hindi basta-basta nakakalit ng tao kung wala kang ginagawa. Ang pagpapatawad po, hindi yung, okay, mga nalangin ka ng 5 Baging o Maria, 5 ama namin. Diba, ganun sa mga school? Meron ka na magkukumpisan, o sige, manalangin ka ng 5 Baging o Maria, 5 ama namin. Papatawad ka na, no? Ito bago na narinig yung salita ng Panginoon, anak, pinatatawad ang iyong kasalanan. Ang tindi ng hirap ng ginawa nila. Ikaw mag-uusal ka na, magbabanggit ka na. Pag-maging mo, Maria, napupuno ka ng disgrasya. Ganun lang. Ako, ano ba ibig mo sabihin? Hindi naman ako maniwala na sasabihin na sa document na sila yung descendant ng mga apostol eh. Ang layo ng taturuan nila sa salita ng Diyos. Napakalayo. Sasabihin nila sila daw yung karugtong ng mga apostol. Sila daw yun yung mga legitimong disciple ng mga apostol. At si Pedro daw ang first pope. Eh, doon pa lang, simplang na sila. Si Pedro may biana, yes, may biana. Ibig sabihin, may asawa. Eh, ang mga papa, walang asawa. Bawal mag-asawa. Pwede mag-asawa. Pero bawal mag-asawa. Ano ba ibig sabihin? Napakalayo eh. Isa pang bagay, ang sabi nito, pagkakita ni Jesus ng kanilang pananampalataya, saka sinabi, anak, ipinatatawad ang iyong kasalanan. Ang pagpapatawad ko ay ginagawad at ang tao ay nakita niya pinasusuntungan ng pananampalataya. Ang pananampalataya lamang po ang nakikita ng Panginoon. Ang pananampalataya ay tinutumbasan ng pagpapatawad. Kaya yung pinakabata, hindi pa sasabihin mo pero sila, talagang pwede sila, pinalulutan sila ng Panginoon dahil sa kawalan ng buwang nila. Yes, pero sa oras na marunong na mangungit yan, napaturuan mo na yan. Hindi pa unawa mo sa kanila kung sino si Jesus. Tandaan natin, bago ang tinatawag na kabanalan, ay nauna-una ang pagpapatawad. Amen? Hindi ka po pwedeng maging banal, sabihin, kumilos ka, dinumulo, may mga binibig, awak-awak ng magtututo, bilog-bilog. Ang makakabanal, bago ka maging banal, mauna muna yung pagpapatawad. Amen? Isa pa, una ang pagpapatawad bago ang pagpapala. Amen? Bago ka pagpalain ng Diyos, kailangan maranasan mo muna yung pagpapatawad. Maraming mga Kristiyano
Kristiyano, gusto na agad tumbasan yung kasilip-silip niya sa church, pero hindi naman siya tinatawag sa kanilang Panginoon ang pagpapatawad. Napatawad ka na ba ng Panginoon sa tingin mo? At sa tingin mo, yung pasilip-silip mo sa church, natatawarin ka ng Diyos. Hindi ko kayo hinahatulan na, hindi ko kayo mas kilala ng Diyos kayo kaysa sa akin. Alam ng Panginoon, nahirap ka sa pagpapaalam at pagbibigay ang oras. Alam ng Diyos na, ang tinutukoy ko yung napakalaki ng oras. Walang ginawa kundi mag-vlog siya. Masilip-silip lang sa church. Siguro pag nakita niya yung sarado yung church, hindi na siya akit para butasin yung bubuli. Tama niyo ibig sabihin. Kaya kami minsan nagbiro si Gizel sa kasalukuyan po ngayon ay wala pong tayong gawain araw ng Miyerkules. Bibilis daw yun. Magsipagpusukan. Bibilis. Bibilis Pag sinabi ko lang ng gawain, ang bilis ng response Pero pag tinatanong, mayroon ba sasama sa jubilee? Ako, ang tagal. Walang response kapal. Ano ibig sabihin? Ito yung pinutukoy ko. Bago ka tumbasan ng Diyos, ang tanong, ano nang ginawa ko? Saan ka nagpakahirap para tumbasan ng Diyos ng pagpapala ang ginagawa mo? Bago ang pagpapala, pagpapatawad mo. Kaya dito mga nalagay. Isa pa, hindi pwedeng pagpalay ng isang tao na hindi pinatatawad sa kanyang kasalanan. Ang inaakala mong pagpapala samantalang hindi ka pa nakakaranas ng pagpapatawad, hindi pagpapala galing sa Diyos. Proverbs chapter 10 verse 22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanguhan. Pag nagkakapira ka na, pero ang dami mo naman kapanglahan. Nagkaroon ka ng 100,000. Doon po ako, pinagpala ng Panginoon. Pero may monthly ka naman 20,000 na papayaran. Nagutang mo naman 2,000. Ako ang ibig sabihin, hindi pagpapala yun. Ang sabi dito, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Maraming ibig sabihin kasi yung nagpapayaman, pwede nagpapayaman ng kalusugan. Nagpapayaman ng katawan, nagpapayaman ng kaisipan, nagpapayaman ng kapayapaan. Yung nasabi rito, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya dinaragdag ang kapanguhan. Hindi na pang bagay, ang tanda ng tao'y pinatawad ay nahalaya sa mga uri ng pagkakas. Kaya naman sabihin ng Panginoon, anak, pinakatawad ng iyong kasalanan. Anong kasunod mo? Tumayo ka. Buti mong higaan, umuwi ka. Si Kristo lang ang nakapagpapauwi sa mga lalaki sa kanilang kahanan. Hindi yan kayang pauwiin ng misis niya. Si Kristo lang ang nakapagpapauwi. Si Kristo lang ang nakapagpapatiro ng isipan ng tao. Buhatin mo, higaan mo. Ibig sabihin, nakalaya siya sa pagkainutin. Nakalaya siya sa pagkaimbalido. Bago niya nakaranasan yung kalayaan, yung deliverance, anong unang nangyari? Pinatawad muna siya. Kaya dapat natin maunawaan, ang lahat ng bagay pinagsisimula sa pagpapatawad. Kaya kung ang tao hindi pa nakakalaya, alam mo yan, ibig sabihin niya hindi ka pa pinatatawad. Kaya hindi ka makalaya-laya sa crisis mo, sa mga pinagkakatawa mo. Ibig sabihin niya, hindi ka pa pinatatawad ng tao, pinatawad ng Diyos, malaya, hindi alipin ng anumang bagay, sakit, karamdaman. Sa pambagay, una ang pagpapatawad bago ang kaayusan ng buhay. Diba? Ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng kaayusan.
Kaya bago ka magkaroon ng kaayusan sa buhay mo, sa pamilya mo, kailangan mo munang maranasan yung pagpapatawad. Pag walang kaayusan sa buhay mo, hindi mo pa naranasan yung pagpapatawad. Dahil ang lahat ng bagay na nagsisimula sa pagpapatawad. Kaya yun ang itinawag ng Panginoon doon sa hirap ng buong-buo. Tinumbasan niya ng pagpapatawad. Sa pambagay, una ang pagpapatawad bago ang pagiging normal na buhay. Kung maging normal yung buhay niya, nakalakad siya. Yung hindi ka nakakalakad, hindi normal yun. Inutil ang labas doon, hindi ka nakakalakad. Lagi ka na nasa upuan, pakakainin ka na ng doon, kapalkan ka ng diaper. Alisin yung pupo mo. Diba? O ibig ko sabihin, inaalagaan ka, pero sabi dito, dahil sa pinatawad siya ng Panginoon, naging normal ang buhay mo. Lahat yung nagsisimula sa pagpapatawad. Kaya, pagsikapan mo maranasan ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Kaya ang pagpapatawad ang pinakamahalagang maitutumbas ng Diyos sa buhay ng tao. Ang tao pag pinalugdan ng Diyos, tandaan niyo ito, ang tao pag pinalugdan ng Diyos, itinatawad niya ang pagpapatawad. Yung po huwag nang ikalimutan. Pinalugdan siya ng Panginoon at nakita niya yung ginawa niya. At nang malugod ang Panginoon, pinatawad siya. Amen? Ang tao ay kinalulugdan ng Diyos, hindi dahil sa kanyang relihiyon. Yan po huwag mo kalilimutan. Kaya ako po'y tangtang sa mga taong sobrang tuyaakin ang kanilang relihiyon. Ang tao hindi pinatawad dahil sa kanyang relihiyon. Pinatatawad kita, napakaganda, napaka-cute ng religion mo. No! Ang tao ay pinatatawad ng Diyos dahil tinutumbasan niya yung ginagawa natin. Hindi dahil sa ganda at bango ng relihiyon natin. Pero dito, sinisya lang ni Mama, may gustabi ko yun, hindi na nanahit dito. Hindi ko ako pwedeng dumalo sa inyo kasi ako po'y katoliko. Eh, nung pumunta na si Kristo dito, meron ng Pariseo, may Judaism na, wala pong ihigit sa Judaism. Yan po ang pinakamatinding religion. Di dapat sana, hindi na pumunta dito si Kristo dahil may katoliko na. Ano ba ibig ko sabihin? Hindi ka na maunawaan yun. Ang tao ay kinalulugdan ng Diyos hindi dahil sa kanyang relihiyon. Ginagawa niya ang gawa ng... Ang tao ay kinalulugdan ng Diyos dahil ginagawa niya ang gawa na dapat tumbasan hindi dahil sa relihiyon. Pansinin niyo ito, Lucas chapter 18 verse 11 to 14. Diyan na sinabi rin ito, Lucas chapter 18 verse 11 to 14, at ang Pariseo nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, dinasasalamatan kita. Ito yung religyoso, ito yung mga Judaism, mga Pariseo. Dinasasalamatan kita, hindi ako gaya ng ibang mga tao, ng mga manlulupin, mga libong, mga pangalan niya, ni hindi man lang gaya ng maniningil ang buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ipapo. Guys, hindi pa ito, kahit na ito. Nang lahat kong kinakanta, dapat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw ipiniman lamang ang kanyang mata sa langit, kundi dinadalugan ng kanyang dibdib at na sinasabi, Diyos, ikaw ay mapang sa akin isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inarindanak isa-isa, sapagkat ang bawat ang mamataas sa kanyang sarili, mapababa at dapat ang nagpapakababa sa kanyang sarili, matataas. Sino ang tinumbasan ng Diyos ng mundo? Yung walang relihiyon. Maniningil ang Diyos, ibig sabihin po ng publikan, mga makasalanan. Pero yung relihiyoso, in-appreciate ko ng Panginoon ng Tijuana kahit atong beses siya mag-ipapo sa luhod ng isang mundo. Hindi dahil siya gumagawa, dahil yun ay obligasyon ng kanyang relihiyon. Pero itong lalaking ito, maniningil ang buwis, wala sa religion. Pero tinumpasan ng Diyos. Kaya ibig ko sabihin,
Ang tao'y hindi kinalulutan dahil sa relihiyon. Ang tao'y kinalulutan ng Diyos dahil tinutumpasan niya ang ginagawa ng tao. Yun ang dapat natin maulawanan. Napapansin ko lang sa ating kalagitnaan, sa ating kapanahonan, dito sa atin, ang itinataas natin na yung ginagawa. Marami kasi mga religion, ang tinataas nila ngayon ng mga religion. Iglesia ng Diyos, sa Batista. Tingnan nyo sa Soknet, sa FT. Kanya-kanya ng kapatid. Kaya nga, binabasa kami na ako ng mga religion. Ako sabi pa kay sa akin, katuloy ko, marunong na kami makipaglibati ngayon. Huyo kayo. Iyak kayo ngayon. Hindi mo nakikita ko siya, marunong na daw sila. Noong una, dahil nakapatipos niyo lagi kami, ngayon marunong na kami. Samantalang mabasahin ko, sa resablan, mali ang pagkakaunawa. Pero dito sa atin, ang itinataas po natin ay ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Pinatutunayan natin na ang Diyos ay buhay at nag-aalos ng buhay natin. Kaya ang pinagmamalaki natin, hindi ito. Ang pinagmamalaki natin yung buhay natin na tayo'y malaya sa kasalanan. Kahit kailan hindi natin sinigaw sa lansangan, ang the Father's house lamang ang makapagliligtas sa inyo. Anong sinisigaw natin? Nasa Diyos ang pagbabago ng buhay. Nasa Diyos ang kalayaan. Ang Diyos ay buhay. Yan yung ginagawa natin. Pero sila ang itinataas nila. I can say lamang. Pag wala kayo sa aming pakuran, hindi kayo ligtas. Hindi wow. Pangatlo, dito ako magtatapos. Jesus will prove who He is. Patutunayan ni Jesus kung sino siya. Kung hindi ka pinatatawad, walang dapat patunayan sa iyo ang Panginoon. Bago patunayan ng Diyos sa iyo kung sino siya at kung anong magagawa ka sa buhay mo, kailangan patawarin ka muna. Kaya sinabi niya, anak, ipinatatawad ng iyong kasalanan. Marcos chapter 2 verse 10 to 11, datapat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao'y may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng kasalanan, sinabi niya sa lumpo. Sa iyo ko sinasabi, magtingkit ka. Buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay. Kung ikaw'y pinatawad ng Diyos, ikaw ang sentro ng mga bagay na patutunayan ng Diyos. Kung dapat tumbasan ang mga ginagawa mo na pagpunta sa gawain ng Diyos, ikaw ang pinakasentro. Patutunayan ng Diyos sa tao, sa lugar ninyo na siya'y buhay sa pamamagitan mo. Kung dapat na tumpasan ang ginagawa mo. Ikaw ang makapagsasabi mo, hindi ka. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa niya. Kung bakit ka pumupunta dito. Isa lang ang masasabi ko. Kung ikaw ay pinatawad ng Diyos, ikaw ang sentro ng mga bagay na patutunayan ng Diyos ang kanyang kabutihan. Ang lalaking lumpo ay naging sentro ng pagpapatunay ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Bakit? Dahil mayroon siyang sinira. Lahat ng sagabal sa kanyang paglapit sa Panginoon, sinira niya. Naging sagabal yung bahay, kaya pinaktak niya yung bubong ng bahay. Nagkaroon na nga ako ng pangangaral dyan, ang tagapagbukas ng bubong. Sila rin yun, hindi lang pinatunan ko. Dapat pang ikaw ay tumpasan ng Panginoon. Ano na ang mga bagay na sinira? Sinira mo na baga ang relasyon mo sa company mo? Alang-alang sa Panginoon. Nasira na ba ang trabaho mo dahil sa Panginoon? Ano na ang nasira mo? Para nang maging malapit ka sa
para lang makapunta ka sa pinakapaanan ng Panginoon. Ano na yung sinira mo? Nagawa mo na bang sirain ang vision mo? Ang mga hobby mo? Ano yung mga sinira mo sa buhay mo? Kung hanggang ngayon sinusuportahan mo pa yung sa una. Ha? Ako po yung ibig ko sabihin. Ano na yung mga sinira mo? Alala ko tuloy si Pastor Naro talaga. Tumali mo. Si Pastor Naro na makakilala siya sa Panginoon. Scout Rangers. Kickboxer instructor siya doon sa Philippine Army. Scout Ranger. Sabi ni Pastor, ano mo ng sultan kung saan nakakalato? Sabi ni Pastor, Orly. Yung Pastor namin. Mag-resign ka sa trabaho. Hindi ka kagamit ng Panginoon patigil ka ng resign. Hindi na resign. Palandaan ko kay Pastor Nato. Pero kasi magdami ng mga sundalo. Obey. Word. Obey. Tulog ka na sa mga. Pag sinabi ka ng audita sila kaya sa nagpupulita sila, ang pinupuntilya nila yung mga 5-star general, yung mga nasa taas, yung mga commander. Kasi pag nakuha mo yung commander, yung pinakamababa, sunod yun. Kahit labang sa kaluuban nila. Kasi sabi ng pastor namin, mag-resign ka sa trabaho, mag-resign. Ngayon, magpapag-resign. Doon, nakakuha siya ng niya. Nakakuha siya ng pera dahil sa retirement niya, nag-resign siya. Ibig yung kanyang CEO, yung commanding officer niya. Nag-resign siya. Pagkatapos mag-resign, sinabi ng pastor sa kanya, maghanap na ng trabaho. Alam ni Pastor Nor, sino yung pastor kong dito? May trabaho na ako, pinag-resign. Tapos ngayon, pagkahanapin ako ng trabaho. Nakatanda ka ba ng na-retirement fee mo? Pinta ng isda, puhunan yung pinta nga siya ng isda. At least lagi ka nasa kawain ng Diyos. Ito ang ginawa ka. Isda! Ano siya ngayon? Regional leader. Sa Tacloban, sa Western Visaya. 30 plus ang Global Church niya. Mayroon na siyang konferensya ko. Dati namin dito sa amin, sa Quezon. Mahirap po mag-isundalo. Nakakatindi po niya, lalo na mga scouting niya. Ang tindi ng training niya. Pero pinag-resign, tapos magtitinda ng palang isla. Pero ginawa niya. Ano na ibig mo sabihin? Hindi ka ulan nila, hindi ka sumulong-sulong sa buhay mo. Meron ka namang sinira. Ano yung mga bagay na sinira? Ang Diyos ay naghahanap ng mga taong magiging sentro na kung saan patutunayan niya na siya Diyos. Ang katawan ni Jesus ay simbolo po ng church. Inakala ng mga tao na ang church ay walang kakayanang makapagpatawad ng kasalanan ng tao. Yun ang ibig sabihin nun. Walang kakayanang makapagpalaya sa tao. Kung ang isang church ay natinalalag ng Panginoon, ang church na yan ay magiging sentro ng mga taong pinalalaya ng Panginoon. Hindi nakikita sa nila panay kayo propaganda. Sa amin, maganda sa amin ganito, hindi katulad ng mga born again. Wala nasa isip, kundi ties. Yung hindi nila naunawaan, na bago sa buhay nila. Wala tayong pinagmamalaki, pero ang nakikita natin, malaya tayo. Tingnan mo. Sa mga uri ng kasalanan, ang gaganda ng review nila. Sino-sino yung nagtatalo at magnanakaw doon sa Senado. Mga miyembro nila. Ano ibig sabihin? Kaya nga sabi na 2 Corinthians 5:17,
Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay paninilanan ang mga dating bagay na sinipas na. Narito sila ay pawang naging mga bago. Niyayakapin mo ang bibig mo. At i-reject mo ang mga katotohanan dahil sa pagyakap mo sa religion mo. Hindi ka tutupa sa Diyos. Wala kang nakikang ganyan. Ang yakapin mo si Jesus. Hindi ang iyong iyong. At kung si Jesus talaga ang nilayakap mo, ano na ang nabago sa buhay mo? Yan ang sabi ng Panginoon. Ano yung sabi ng Panginoon? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kung talaga si Kristo ang niyayakap mo, ano na ang development sa pagkatao mo? Yan ang dapat natin maunawaan. Sabi ko nga, walang problema. Kung sa reliyon mo, nakakalaya ka, walang problema. Pero kung sa reliyon mo, sobrang pagkataas mo, pero sa reliyon mo, hindi ka nga kumakain ng dugo, nang bababae ka naman. Ano say nun? Hindi ka nga ang haba-haba nga ng damit mo, ang haba ng buhok mo, nangangalimya ka naman. Ano say nun? Ako, ano ba ibig ko sabihin? Hindi ba maigsi ang buhok mo at paminsan-minsan maigsi rin? Kung ang puso mo na may pinanaya ng Panginoon, walang problema. Kung marunong kang makipagkapwa at nakikita talaga sa iyo na pinanaya ka ng Panginoon Diyos. Diyan mo natin ang ating mga ulo ng usap ako sa isang simple kaya na pang-usap. An example, the equivalent of what we do. Ano mga bagay ang katumbas ng ating ginagawa. Ulitin ko, hindi lahat na naroon sa lugar na yun na kinalalagyan ng Panginoon ay tinumpasan ng Diyos ang kanilang ginagawa. Dahil mayroon isang 4 na tao, 5 katao na nagpakahirap ng gusto. Apoy ang loob nila, ang damdamin nila. Makalapit lamang sa ating Panginoon. Sinabihan ng Panginoon na ang pinatawag ng iyong kasalanan. Dahil lahat ito mayo, kawitan natin ang Panginoon ng isang awitin. Ulitin, walang sa-isa yung pagpunta natin dito, pagbibigay natin ng panahon dito, hindi naman tutumpasan ng Panginoon. Ikaw nakakaalam niya. Ano sa tingin mo? Ikaw makakasagot niya. May value ba? Sa tingin mo ba tutumpasan ng Diyos ang mga bagay na ginagawa natin? Nang nakita ko sa pinag-aralan natin, grabe ang hirap. Grabe ang pagbubusin ng loob bago siya tumpasan ng Panginoon ang ginagawa. Bagamat walang favor na ibinigay sa kanya ang Panginoon, hindi siya pinaginhawa. Hindi pinatali ang kanyang ginagawa. Pinabayaan siya, tahimik ang Panginoon. At ang kapalit noon, tinumpasan ng Diyos ang kanyang ginagawa. Yan ang aking isinel sa inyo. Tutumpasan ba ng Panginoon ang mga bagay na ginagawa natin?
Kapag hinihiling ang awiting ito, magpapakasakali ako sa nasa ulan. Ikaw ang higit na nakakaalam kung anong ginagawa. May milyon ka. Wala namang tao palang religiyo sa panahon natin ngayon. Pero anong tanong ko sa iyo? Gaano mo kasigurado na tutumpasan ng Diyos ang mga ginagawa mo? Kasi ang isang taong hindi tutumbasan ng Diyos ang kanyang ginagawa, mapapahamak. Walang kaligtasan. Kaya yung pagpapatawad na sinabi ng Panginoon, simbolo yun ng kaligtasan ng tao. Kaya ang tanong ko, sa nasa una, gaano mo kasigurado na tutumbasan ng Diyos ang lahat ng iyong ginagawa? Meron ka namang sinira. Meron ka namang tinalikuran. Ano nga mga bagay na masasabi mo, ginawa mo na hirap ka dahil sa Panginoon. Tinalikuran mo mga pribilehiyo, mga pagkakataon na pwede kang ilagay sa pinakadoktok ng tagumpay pero tinanggihan mo. Yun ang ibig ko sabihin. Pero kung hindi mo pa ito nagagawa, anong kasayan mo? Natutumbasan ng Diyos ang iyong mga ginagawa. Kung hindi ka pa nakakasigurado, isa lang ang dapat mo gawin. Tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Nanalangin ako ng panalangin ang pagtanggap sa Panginoon. Ulitin mo katagang ito, Panginoon, inaamin ko. Hindi ako naging maalam. Hindi ako naging interesado na makilala ka kung sino ka ba. Pero sa oras na ito, inaamin mo ko, kailangan ko ng kaligtasan. Kailangan ko ng pagpapato. Marami akong problema at suliranin. Kaya sa oras na ito, nagpasya ko, natanggapin ka bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita, pumasok at maghari sa aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyo mo yung pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Tulungan mo po ako na makilala kita ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa oras na ito, mangungusap ako sa bawat isa. Kung naranasan mo, pinatawag ka ng Panginoon, tandaan mo, maghintay ka lamang. Gagawin ka ng Diyos na pinakasentro upang patunayan niya sa iyo kung sino siya. Hintayin mo lamang. Kung gumagawa ka ng karapat-dapat para tumbasan ng Diyos, patutunayan sa iyo ng Panginoon kung sino siya sa buhay mo. Patutunayan ng Panginoon sa mga taong nakakakilala sa iyo kung sino ang iyong Diyos. Ikaw ang sentro dahil tinutumbasan ng Diyos ng mga hirap mo. Ito dapat mong maunawaan. Kahit kung wala sa iyo, hindi mo ba nagagawa, hindi patapos. Umakyat ka sa tubunan, wasakin mo ang lahat ng hagda. Wasakin mo ang lahat, sirain mo ang lahat. Pag-abuyin mo ang puso mo, pataasin mo ang antas ng iyong pamumuhay espiritual. Ito dapat natin maunawaan. Pagtiwalaan mo ang Diyos. Huwag mong pagtiwalaan ang mga problema at suliranin, ang mga hindrances, mga paghadlang, ang kahirapan, ang pagtiwalaan mo ang Diyos. Dahil nakikita ng Diyos ang mga effort, ang mga ginagawa mo para sa ating Panginoon. Bukas ang lahat. Pwede tayo makipag-usap sa ating Panginoon Diyos. Ulitin ko, ikaw ang higit na nakakakilala sa iyong sarili. Ay nabiling ko din sa Diyos
kay Jesus. Sa Diyos tayo naglilingkod, hindi sa kung sino man. Ang Diyos ang magdadawat sa inyo. Ang Diyos ang hahanap sa inyo upang patunayan kung sino ang iyong pinili. Upang ipakita ang mga bagay na kaya nang gawin na sabi ng Panginoon, upang patunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kakayanan magpatawad ng kasalanan. Pagpapalain ka ng ating Panginoon. Lord, mag-usap ka sa iyong mga anak. Ang mga bagay na hindi ko kayang gawin, hindi ko kayang paglinawin, mga bagay na hindi ko kayang ipag-usap, ikaw ang mag-usap sa iyong mga anak. God, maraming mong salamat, Panginoon. Lord, O God, hinihingi ko po, Panginoon, tumpasan mo anumang hirap, anumang katayuan, luha, palit sa aming mga puso. Lord, ikaw nakakakita ng aming buhay. Lord, ikaw natin namin tulungan mo po yung mga anak, gustusin mo sila ng kalakasan, ng pananampalataya na nagtutuna sa iyo. Lord, tulungan mo maging matatag, maging makabuluhan ng lahat ng bagay na kanilang ginagawa. Tulungan mo sila'y gumawa ng mga bagay na dapat lamang pumpasan. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Yes, Lord, O God. In the name of Jesus, hallelujah. Dahil kahit tumayo, awitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus, hallelujah. Praise the name of Jesus. Amen. Bago ang pagpapala, kabanalan muna, paglilinis muna, pagpapatawad muna. Ito dapat natin maunawaan. Praise the name of Jesus. Minsan pa, pagpalitan natin ang Panginoon. Yes, O God, in the name of Jesus. Yes, O God. Kaya tayo nandito at tayo umaasa na tutupasan ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Kapagkat sa aba natin, kung wala tayo makamit sa ating Panginoon, kung hindi tutupasan ng Diyos ang ating buhay, habang tayo. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Minsan pa, kita natin ang Panginoon. Pinanay, believer, praise the Lord.